Buksan na yun. Kay Ramon Montenegro. Sige, buksan nyo na yan. Aman, mukhang nandito na si Tanggol. Sundin mo siya, Ramon. Dalhin mo sa akin. Ang aking apo. Pagkalaya ni Marites, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad niyang pinuntahan si Ramon. Pagdating niya, sinalubong siya nito ng seryoso at puno ng pag-asa. Gusto niyang buuin muli ang kanilang pamilya na sa kabila ng lahat ng nangyari, may pagkakataon pa silang magsama bilang isang buong pamilya. Habang nag-uusap, ipinaunawa ni Ramon kay Marites ang kanyang nararamdaman. Alam niyang sa kaloob-looban nito, naghahanap pa rin ito ng tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na kaya niyang ibigay at suklian. Ramdam niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marites. Ngunit hindi siya sumusuko. Kaniyang ipaliwanag na ang lahat ng nangyari ay hindi isang aksidente. Ayon kay Ramon, may dahilan kung bakit sila muling nagtagpo. Ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang muli silang paglapitin. Naniniwala siyang ito na ang tamang pagkakataon upang ayusin ang lahat ng kanilang pagkukulang. Sa kabila ng mga sinabi ni Ramon, tahimik lamang si Marites. Ngunit hindi siya papayag na matapos ang usapan na hindi niya naririnig ang totoo. Hinamon niya si Marites na sabihin sa kanya mismo na wala na itong nararamdaman para sa kanya. Alam niyang mahirap itong aminin, ngunit gusto niyang marinig mismo mula rito ang katotohanan. Tapos mag-usap ni Marites at Ramon, naghanda ito para sa pagdating ni Tanggol. Nasasabik siyang makasama ang kanyang anak at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tiyaking walang magiging sagabal sa pagpasok ni Tanggol sa kanilang bahay. Si Don Julio naman ay hindi maitago ang kanyang pananabik. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataong makita at makilala ang kanyang totoong apo. Halos hindi siya mapakali habang hinihintay ang pagdating ni Tanggol. Dating na si Tanggol sa mansyon. Halatang may kaba sa kanyang mukha, pero buo ang kanyang loob na harapin ang pamilya ng kanyang ama. Napansin ng mga tauhan ni Ramon ang kanyang pagdating at agad itong ipinaalam kay Don Julio. Pagkarinig nito, mas lalo pang lumalim ang kanyang pananabik at inutusan si Ramon na personal na sunduin ang kanyang apo. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, isang grupo ng mga manloloko ang gumagawa ng kanilang modus. May isang lalaking nagkunwaring nahulog ang kanyang wallet na agad namang napulot ng isang inosenteng biktima. Sa pag-aakalang matutulungan niya ang may-ari, naipit siya sa sitwasyong hindi niya inaasahan. Habang sinusubukan niyang ibalik ang wallet, tinulungan pa siya ng iba pang kasabwat ng mga manloloko. Nagpapanggap na mabubuting tao si Fatima at sinabihan siyang sundan sila upang maibalik ito sa may-ari. Hindi niya alam na lahat ng ito ay isang bitag. Pagdating sa lugar kung saan nila dapat isuli ang wallet, agad itong kinuha ni Paeng, isang lalaki na nagpanggap bilang may-ari. Pero sa halip na pasalamatan siya, sinabi nitong may kulang na ang pera sa loob. Sinang-ayunan naman siya ni Fatima at ang iba pang kasabwat upang mas lalo siyang madiin sa kanilang panluloko. Nagsimulang magduda ang biktima. Napansin niyang magkakakilala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto niyang modus lamang ang lahat at sinubukan niyang tumawag ng pulis. Ngunit bago pa siya makatawag, may bumunot ng baril. Dahilan upang magsimula ang kaguluhan. Biglaan naman na baril si Paeng at kinagulat nilang lahat. Habang lumalalim ang kwento, lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan. Si Ramon, na pursigidong buuin muli ang kanyang pamilya, ay patuloy na sinusubukan kumbinsihin si Marites na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanyang panunuyo, hindi niya basta-basta mabubura ang sakit ng nakaraan. Si Tanggol naman ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay, ang pagtanggap sa katotohanang siya ay isang Montenegro. Sa kabila ng matagal niyang galit sa pamilya ng kanyang ama, tila hindi niya kayang balewalain ang bagong mundong kanyang kinabibilangan. Sa kabilang banda, isang panibagong panganib ang lumilitaw mula sa mga taong handang gamitin ang panluloko at panlilinlang upang makapanglamang sa iba. Ang kanilang modus operandi
ay isang patunay na sa mundong ito, hindi lahat ng nakangiti at nagpapakita ng kabutihan ay may tunay na mabuting hangarin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang malaking tanong ang bumabalot sa kwento. Ano ang magiging desisyon ni Tanggol? Yayakapin ba niya ang bagong buhay na iniaalok sa kanya o mananatili siyang tapat sa mundong kanyang nakasanayan? At hanggang saan makakaya ni Ramon na patunayan ang kanyang pagiging ama? Ang laban para sa katotohanan, pamilya at hustisya ay patuloy na umiinit. Habang ang mga tauhan ay gumagawa ng kani-kanilang desisyon, isang bagay lamang ang tiyak, hindi pa rito nagtatapos ang kanilang kwento. Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood.